Isang mapagpalang araw na naman nga sa inyo guys. So for today's video guys, magbibigay lang ako ng konting diskarte ko sa pagpapaligo. Kung napapansin nyo, nagpaligo tayo ng kalapate. So hagis nga ngayon, araw ng Biyernes. Nagagis yung club nga natin. Isa lang sinampa ko, ayun yung choco na yun. Kung nakikita nyo, ayun. Ayan, yung choco namin na yan. So mabilis kasi siya laging umuwi. Kaso ngayon mukhang talo tayo, hindi tayo nasabit. So 1-1 plus yung speed niya. Ang tagal umiikot dito, nag-alangan kagad bumaba. So nung nag-clock ako, pang 90 plus, 91. Kaso baka masipa pa rin tayo ng mga susunod na bayan yan padating ng mga kalapate. So okay lang naman yun, ano? Nagte-testing lang naman tayo. Pero kung pumasok agad siguro baka makakadanggit tayo. Kahit kapraso, ano. So 3 times a week na nga mag-training nga yung mga club nga natin. At yun nga lang ay sinampa ko. Kasi sa 3 times a week na yun, 100 kilometers na. Sobrang may stress yung ibon natin. So ganun lang naman diskarte ko, no? So kanya-kanya tayong diskarte. Pero sa akin, sinasabi ko lang yung diskarte ko para kung sakaling may mga nanonood sa ating mga baguhan. Kasi mga veterano, kanya-kanyang diskarte na yan. Magagaling na magpa-recover yan. Yung mga newbie kasi pag sinampahan ng 100 kilometers 3 times a week, baka mahirapan na mag-recover ng ibon. Di katulad ng mga veterano, alam na yung mga sinusubo or yung mga ibibigay para makabawi ka agad. So ako kasi 2 times a week lang ako magsampa. Yun lang ang ginawa kong 3 times a week. Ito ako na yun kasi mabilis nga, tinesting natin. So ewan ko kung masasabit tayo sa off color. Naka-entry din kasi sa off color saka sa pooling. So sa paliligo naman guys, yan dapat ang routine nga natin araw ng Thursday ang paligo natin ng kalapate. Kaso ang nangyari, wala sa kondisyon yung kalapate na kahapon. So Biyernes ngayon, wala sa kondisyon. Kaya ginawa ko, araw na ng Biyernes ko nilagyan ng pampaligo. So sa pampaligo naman guys, nilalagyan ko lang yan ng asin. So yung isang balde, nilalagyan ko siguro ng 2 dakot na asin tapos tutunawin ko. Saka ako ilalagay niya sa palanggana. So ayan, nagpapa-condition tayo ng mga kalapate. Gaganda naman ang condition nga nila. Ayan, kung napapansin nyo, ayan. So ayan yung 3 club nga sinalihan nga natin. Ayan, 3 club yung kalapate natin. Ayan, nakalipad. So medyo maiksing video lang ang gagawin natin. So tinuro ko lang sa inyo yung diskarte nga natin. Sa pagpapaligo, ganyan nga ang ginagawa ko. So minsan pag nag-arrive yung mga kalapati nga natin ng linggo, kunwari derby na, ganun din ang ginagawa ko kasi may routine talaga tayo. Thursday talaga tayo magpaligo. Kaso pagka minsan kasi wala sa kondisyon pa yung kalapati, hindi sila naliligo. Kaya minsan nag-a-adjust tayo, Biyernes. Hindi naman pwedeng pilitin. Lalo na kung wala sa kondisyon yung mga kalapati, tapos pipilitin, ilulublob natin sa tubig. Baka kasi may nararamdaman na baka magpakiramdam ng kalapati magkakasakit or magkakasipon. Ilulublob pa natin sa tubig. Lalo na baka matuluyan. Pag derby na, mahirap mag-recover. Pagka ganun. Ang magiging pabaon mo, halimbawa nagpapabaon ka ng para sa digestion. Pag nagkasakit yung kalapati natin, baka magpabaon tayo ng ng antibiotic kasi nag-alangan nga tayo sa paliligo. So ayan naman, araw ng Biyernes nga, inuulit ko. Noon ako nagpaligo, nakita kong masisiglay kalapate, tapos parang tingin ko parang gusto na nila maligo. Naglagay akong pampaligo, ayan. Mga nagsiligo naman, ayan, papakondisyon yan, tapos sampa ulit bukas. Ang kagandahan naman yan, wala tayong pagkukulang dito sa mga kalapati nga nating nililipad. So sana tuloy-tuloy na mabilis silang umuwi. So nung mga nakaraang hagis nga, etong si Masili natin, yung galing kay Paring Molo, laging late. Siguro 5 hagis, 6 na hagis, puro late siya. Minsan hapon umuwi. Saka isang Morris Gordon natin, ayun yung black checkered. Ayun. Minsan kinabukasan pa ng maga. Pero yung nakaraang 2 hagis, yung 2 last na hagis na to, laging nasa pang-5 na sila. Kundi pang-4, pang-5, ganun umuwi. Minsan pang-2 pa, minsan una pa, yon. So tingin ko habang lumalayo, mukhang bumibilis kahit pa paano lumalaban na ng maganda yung kalapati nga natin na to. So sana magtuloy-tuloy kasi yung isang club nga natin dyan, 2 beses. Kung aabot ng derby yung kalapati natin, pero sana umabot naman at sana manalo naman tayo, no? Lahat naman na nag-aalaga ng kalapati at sumasali sa club, yun ang hiling, yung manalo sa karera. Yung 2 nga natin dyan, 2 tawid dagat ang mangyayari.
Sa BBC kasi natin young bird ng JPRC yun, kaso yung JPRC naglipat nga ng naging BBC nga. Dalawa. So subuko naman na ilinyada na yun, wag lang magkakasakit alam kong kahit papaano uuwian tayo. So dalawang JP yun, ito yata, ito isa, ayan. Tapos yung isa kulay blue sing-sing nun ito yata, ito yung katabi. Magkatabi, ayan, dalawa. So young bird ng JP yan, tapos maganda daw yung open race ng BBC. Kaya sasali na rin natin yan. So mangyayari dyan, kalbayog, yung pang 5th lap, tapos yung pang 6th lap, Tacloban. So talagang mapapasubo. So dito sa South kasi talagang lalabas talaga yung kung sino yung magaling yung naibon, saka magaling magayak. Hindi pwedeng isa lang ang magaling dyan. Hindi pwedeng ibon lang yung magilas na pero sa gayak mahirap. Pero kailangan dyan tugma, magaling yung ibon mo, magaling yung lahi. Kahit hindi kahit na mahirap pa lang mamulot ng mga linyada pagka-south yung karera. Kailangan talaga sigurado ka, legit yung gamit mo. So kailangan magtugma. So katulad ko, ilang beses naman na akong sunod-sunod na south naman. Ang nangyayari sa lipad ko, puro finisher lang ang nangyayari. Tacloban, Santa Margarita, Calbayog, tas Alin. Ayan, sunod-sunod na season, puro finisher. So ang inihiling ko naman ngayon, overall naman, sa bagay may pa-overall na rin tayo ng south. Sa CL nga 31 overall champion tayo sa 5,000 mahigit na ibon. Ang problema, hindi tayo nag-clock ng last lap. So hiling ko naman ngayon, super set lang, masaya na tayo. So tinututukan naman na natin yan. So yun lang pagka sa south kasi bawal hula-hulang linyada saka hula-hulang gayak. Hindi katulad ng norte, mas madali kasi karera ng norte. Sa south talagang sa gayak saka sa ibon nagkakatalo. Hindi pwedeng magaling lang ibon mo, hindi pwedeng magaling ka lang magayak. Pagka ganun, medyo alanganin kang talagang dito mo masusubukan talaga yung magagaling. Kaya lahat ng nananalo sa south talagang idol kaya nga magaling paggagayak, tapos magaling mag-condition, magaling din yung ibon. So talagang idol sila. So yan, ganda ng mga condition, saktong-sakto. Sampa bukas. Bali ang gagawin ko mamaya ang tanghali, magbibigay tayo dyan ng merienda nga nila para magkarga ng pots. Hindi pwedeng sakto lang yung pakain natin, medyo nagdadagdag na tayo. Tulad yan, puro 100 kilometers pataas na yung hagis. Talagang kailangan natin patibayin yung ibon. So yun, tanggalin ko na rin guys yung napaliguan mo kung di na maliligo. Tatapon na natin, tasayaan na muna natin sila dyan. So update na lang ulit ako sa susunod or sa linggo guys, magbibideo tayo ng pauwian. May mga pre-pooling na GR saka CLRPC. So entry tayo doon. So bibideo tayo ng abangan. So hanggang dito na lang guys. Ingat kayo guys. God bless.